Taong 1976, ilang mga kaganapan sa kasaysayan ng mundo ay ang mapinsalang lindol na yumanig sa lakas na 7.5 magnitude sa Changjiang, China na pumatay ng mahigit kumulang na 242,000 katao. Ito ang isa sa pinaka-deadliest natural disasters in history. Sa taon ding ito, nagkaroon ng unang known outbreak Ebola virus sa Zaire, na sa ngayon tinatawag the Democratic Republic of the Congo. Sa palakasan naman, ang Romanian gymnast na si Nadia Comaneci ang unang nakakuha ng perfect score sa ginaganap na Montreal Olympics. Sa teknolohiya at kalakalan, itinatag ni Steve Wozniak at Steve Jobs ang Apple Computer Incorporation na siya ring nakaimbento ng iPhone. Ang Microsoft ay opisyal na naging corporation at ang unang colored na litrato ng planetang Mars ay nai-transmit ng Estados Unidos sa planetang Earth. Sa Pilipinas, naganap ang lindol at tsunami sa Moro Gulf noong August 17 sa oras na alas 12:11 ng umaga. Ang lakas nito ay nai-record na 8.0 magnitude. Ang tsunami ay sumira ng higit 700 kilometro ng coastline at pumatay ng 8,000 katao at nag-iwan ng 70,000 nawalan ng tirahan. Sa Maynila, pinasinayaan noong September 5, 1976 ang Philippine International Convention Center o PICC. Ito ang unang international convention center sa Asia at itinayo ito para i-host ang International Monetary Fund World Bank meeting. 6 na MNLF members ay hinijack ang isang eroplano ng Philippine Airline o PAL galing Davao papuntang Maynila. Natapos ang hostage crisis sa Buanga Airport nang pasabugin ng mga hijackers ang eroplano habang nagaganap ang laban sa militar. Namatay ang 10 sa mga pasahero at 3 sa mga hijackers. Sa gitna ng mga sakuna at hindi magagandang balitang ito sa mundo at dito sa Pilipinas, isang magandang pangyayari ang mag-uumpisa. Ito ang pagsisimula ng gawain ng Panginoon sa lugar ng tuktukan sa Giginto, Bulacan. Sa librong Grace Triumphant, ang talambuhay ng naunang misyonero dito sa Pilipinas na si Cyril H. Brooks ng Kapatirang Kristiyano. Mababasa ang kasaysayan kung paano nagsimula ang gawain ng Kapatirang Kristiyano dito sa Pilipinas. Nilalaman nito ang kanilang paghahanda sa pagmimisyon. Pagdating sa Maynila, pagpapasimula ng mga iglesia lokal, pagsisimula ng Bible School of the Air, pagbili ng lote na ginawang campsite at marami pang iba. Sa chapter 22 na may pamagat na More Church Growth ay mababasa ang pagsisimula ng gawain ng ating kapisanan. The family in San Juan came to know the Lord through the witness of the first gospel literature outreach team. Later, this family moved to Bicol provinces, and went through there might be a possibility of starting a work there. However, before long they moved back to Barrio Tuktukan in the town of Giginto, Bulacan, a few miles north of Manila. Through the help of some from San Juan and from nearby Sumapa, souls have been saved and a work started in that place. For some time they met in the home of one of the believers, but as numbers increased, they felt the need of acquiring a small land and building a chapel. Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Kuya Ray Cervantes. Ako po mayroong isang asawa, si Ate Norma Cervantes. Meron kaming 2 mga anak. Pero kami po ay talagang taga-Baliwag kasi kami po ang parang kumbaga hiniling nila na pwedeng mga siwa ng isang nabili na ari-arian ng CMPI. At yun po ay para sa upang i-develop, upang gawing campsite, at kami po yung una na nangasiwa para ang campsite ay sa ngayon, kilala po ng marami ngayon ang campsite. Noon po ay natatandaan ko kasi noon kami nagland dito sa sa CMPI property. At siguro after ng mga 2 months namin diyan, 1975, ay
may nakapagbalita sa amin na merong isang kapatid na medyo may edad na rin siya from San Juan, kasi noong panahon na yun doon kami nag-work si Mrs. De Guzman ang natatandaan kong pangalan niya. At ang amin pong alam na may nakapagsabi sa amin na siya ay nandito sa barangay Tuktukan ng Giginto, bayan ng Giginto. So, ginawa namin, pinanalangin namin na sana makita namin kasi hindi namin talaga alam kung saan lugar yan. Maluwang ang Giginto, pero at least alam namin na barangay Tuktukan. So, medyo maliit yung aming hahanapan. At nalaman din namin na siya ay naninirahan sa kanyang mga kamag-anak doon sa pamilya ng mga Belmonte. So, yun po yung nag-guide sa amin kasi kilala ng ilan ang pamilya Belmonte. At yun, medyo nahirapan din kami kasi yung palang bahay ay nandoon sa mas malayong lugar mula sa kalsada at dadaan ka pa sa isang makipot at magulong daan at maraming mga lasenggo doon. So, ganun yung nangyari at hindi naman nagtagal, talagang nakausap namin. Kasama ko si Kuya Rudy. Siguro kilala ng marami sa inyo si Kuya Rudy. At yun, hindi rin masyadong nagtagal kasi pagkatapos nun ako na lang yung dumadalaw kasama ko ang aking asawa. At nangyari diyan ay nag-alo kami ng Bible study. Since ang alam namin si Mrs. De Guzman parang nag-ano na rin ni-introduce na niya ang gospel ayon sa kanyang pananampalataya. At pumayag ang mga Belmonte, nagpasimula kami doon. Ngayon, sa pasimula kami lang, Bible study sa isang maliit na lugar. Actually, sa bahay yan ng mga Belmonte. So meron silang ilang mga kakilala doon at mga kaibigan, inayayahan yun. At yun nga, nagpasimula ang isang maliit na home Bible study. At siguro, after ng mga 2 or 3 months that year, ay meron ng mga around 15 to 20 people yung nag-ano doon at alam namin may mga naligtas na sila. Pero yung iba, mga naanyayahan lang, meron akong isang natatandaan. Ano pa siya ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. At kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan niya ay katulad ng pangalan ko, si Ray. Yun. So ngayon, habang nagba-Bible study kami, daming tanong ni Ray. Hindi ko alam kung nasisiyahan siya kung paano, pero marami siyang question. Sabi niya, anyayahan ko yung ministro namin dito. Medyo kinabahan ako noon. Hindi ako marunong makipagdebate. Pumunta yung ministro at gayon nga ang nangyari, ayon sa iniisip ko, naghahamon siya ng debate. Sabi ko, sir, kami pumunta dito para lang magturo, pero hindi ako pumunta dito para makipagdebate. So, kung pwede po, galangin ninyo yung aming layunin dito. Ayon na rin sa inaasahan ng may bahay. Sabi niya, paano niyo maipagtatanggol ang pananampalataya ninyo kung ano yan? So mga ilang beses din pupunta ko doon, ganun ang ginagawa. Isang araw, pinagbigyan ko. O sabi ko, sige, kailan ba ninyo gustong pumunta dito para magdebate tayo? So dinala ko doon ang kapatid na John Paglinawan. Siguro natatandaan ninyo ang kapatid na John Paglinawan. At siya ay medyo nakapag-aaral siya at meron siyang alam ng kaunti sa pakikipag-usap ng ganitong paraan. So, ang topic na binuksan noon ay kung si Kristo ba ay tao o Diyos. So, gusto nila magpirmahan kami. Sabi ng kapatid na diyan, huwag na tayo magpirmahan, ganito na lang. Magtanungan muna tayo. Ako, titindigan ko na si Kristo, Hesus Kristo, kilala natin, ang ganun ang pangalan niya, ay naniniwala kami na si Hesus Kristo ay Diyos at nagkatawang tao. Pumunta siya dito sa lupa. Kayo, ayon sa inyong paniniwala, detindigan ninyo na si Kristo ay hindi Diyos. Yun, ganon. So, ganon ang nangyari. Hindi natuloy. Kasi ang sabi ng kapatid na diyan, ganito na lang. Basahin mo ang lahat ng iyong paniniwala at bawat pahina ng banal na kasulatan na mabasa mo, kung mayroong mababasa ka na hindi Diyos si Kristo, okay, ako ang pupunit doon sa aking Biblia, doon sa bahagi na binasa mo. At ako naman ay babasa na si Hesus Kristo ay Diyos na bumaba dito sa lupa. Nagkatawang tao siya. Huwag na natin pag-usapan, ang sabi niya, huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa kanyang pagkatao.
Kasi kami man naniniwalang siya ay naging tao. Ngayon, ang gusto nating patunayan ngayon ninyo, hindi siya Diyos. Wala pong nangyari kasi hala silang mauubos ang Biblia niya. Kapag ka ganun, kasi sa bawat pahina na babasa siya at wala siyang nabasa na salitang hindi Diyos, dapat punitin niya. So hindi pumayag. O, nagpalusot pa nga ang sabi ng ministro, abay huwag naman. Wala pala kayong paggalang sa Biblia. So humihirit pa. Kasi bakit natin pupunitin ang Bible? Sabi ng kapatid na dyan, hindi naman ganun. Kaya lang, gusto natin patunayan. Kasi hinahamon ninyo kami na patunayan namin ang aming pananampalataya. Kaya, ganun. So, maraming mga pagkikita-kita pa na ang kapatid na dyan, minsan 2 beses lang yatang sumama sa akin para gabayan ako doon. Pero meron pa yatang mga ilang pagkakataon, pero hindi na rin. Hanggang siya nung dumaon, bumalik na lang siguro yung ministro doon sa kanyang lugar at si Ray ay nagpatuloy. Ray Bautista yata ang pangalan niya, hindi ako nagkakamali. Ayun. So, sa bawat pagkakataon po mga kapatid, ng tinatawag na pagmimisyon, hindi po laging sabihin natin na maganda ang resulta. At bago po dumating yung magandang resulta na mayroong mga taong naligtas, meron pong mga problema. At least 3 problema po ang kinaharap namin doon. Talagang binuno namin yung problema ngayon. Ang unang problema po ay yung makitid na daan. Napakagulo po doon kasi doon naglalaro ang mga bata at kumisan dumudumi pa nga sila doon. So talagang mahirap. Hindi pwedeng dumaan ang mga 4 wheels na sasakyan. Pero ako, nakakaraan ako kasi meron akong motorsiklo. So kaya kapag meron kaming mga kasama na meron dalang sasakyan, karaniwan iniiwan namin doon sa harapan. At meron naman kami doong lalagakan. So ganun, yun ang isang malaking problema namin. Pangalawang malaking problema namin, yung tungkol sa lasingan. Nabanggit ko kanina yan. At maraming tumpok sila na iba-iba yung mga grupo. At meron akong isang natatandaan ang pangalan niya, Buryong yata ang pangalan niya. Yun ang tumawag sa akin isang araw. Sabi niya sa akin, hindi ba ikaw yung pastor na nagpupunta diyan? Sabi ko, oo, ako nga yun. At meron akong ibang mga kasama. Gusto namin ikaw maging kaibigan. So, parang natuwa ako kasi maganda yung kaniyang pasimula ng pagsasabi. Sabi ko, ako man gusto ko rin kayong maging mga kaibigan. O, ganito na lang. Habang kami nag-uusap ng ganon, tuloy lang yung ikot ng baso nila hanggang sa dumating sa akin. O, kinuha ko naman yung baso. Nung hawak ko na yung baso na ganyan, ang sabi ko, mga kapatid, tinawag ko kasi gusto nila kami maging kaibigan. Mga kapatid ka ko, ang gusto ko sana sabihin ng totoo na hindi naman ako talagang minom ng alak. Una-una, hindi mabuti sa aking kalusugan. Totoo naman yun, na kasi nga meron akong karamdaman. So, sabi niya, nagpatuloy pala ako, sabi ko, baka naman pwedeng yun na lang ang aking inumin. Kasi meron silang tinatawag na panghalo. So, binigyan ako nun, then tapos, hindi naman ako binibigyan, kumuha na lang ako ng isang piraso nung tinatawag nilang pulutan. So parang natutuwa sila, kumakanta pa nga pagkatapos nun, sabi ko, o sige, ako yung magpapaalam na. Hindi, sabi nung isa. Dito, pagka tinanggihan, bubuhusan sa ulo noong alak. Medyo natigilan ako kasi bubuhusan ako ng alak. At parang, kumbaga, tinatapakan ng pagkalalaki ko na gano'n. Pero naisip ko rin, dapat maging mababa ako sa kanila. Sabi ko, o sige, okay lang naman sa akin na ako'y puhusan ng alak. Kaysa isakripisyo ko ang aking kalusugan. Yun ang sabi ko. Pero meron namang isang tao na parang soft-hearted siya. Sabi niya, hindi, huwag na lang. Pabayaan na lang natin siya. So, sa ganun nag-end yung aming pero sa tuwing magkikita kami, si Buryong, hello, parang kumakaway pa. At ako naman ay kumisan, humihinto ako at kumakaway din naman sa kanila. Hindi ko naman sila talagang naging mga kaibigan, pero naging mga kakilala. At meron akong natatandaan ng ilan sa kanilang mga kasama sa inuman ay nag-a-attend pa ng aming Bible study. Ganoon. Problema na nakikita namin diyan, yung lugar. Kasi marami ang mga tao na
pumunta. Ganun naman sa pagpapasimula ng gawain ng Panginoon eh. Yung iba dyan, parang kumbaga curiosity, yung iba gusto lang manood, yung iba makakita ng mga kamalian at sabihin yung mga pintas nila. Yung iba naman talagang totoo. So merong mga ilang naligtas doon. At ang pangatlo na problema namin diyan, yung lugar. Kasi masyadong masikip at hindi naman ganun kalaki ang bahay ng mga Belmonte. Pero hindi na, kumbaga, hindi na pwedeng hindi na pwedeng itigil. Kaya tuloy lang kami. So kami naman silently or praying na magkaroon ng isang lugar na mas malaki. Hindi pa ako nag-iisip ng chapel noon. Iniisip ko lang, merong magbukas ng isang pagkakataon na doon kami. Pero wala halang nagbukas. Doon pa rin. During that time, kung hindi ako nagkakamali, mga 15 to 20. So, doon kami nag-desisyon sa tulong ng mga elders ng San Juan. Kasi ako ay from San Juan, ang aking kumbaga sila yung nag-pray sa akin para maging manggagawa. Sabi na ba, pasimula na tayo. So, siguro, hindi ko na matandaan talaga mga kapatid kung kailan, pero kayo yung nakakaalam yan. Ayun, pasimula kami. Nagturo na rin ako tungkol sa Lord's Supper. At noong malaman nila ang tungkol sa bagay na yan, at least nagbaptize kami. Merong ilan na nabautismoan, 10 o 15 mga tao ang nabautismoan. At dito ay kasama pamilya Belmonte ang mga nauna. At meron pang iba na nakalimutan ko ang kanilang mga pangalan. Pero sila naman, hindi naman mawawala ang pangalan nila sa langit. Kasi ang alam ko, ligtas na rin sila. So, bautismoan sila at nagpasimula ang first gathering ng worship na meron kaming Lord's Supper. Ayun. So, ang natatandaan ko, dahil dito sa campsite, tumagal kami ng mga 4 or 5 years. Ganun. Kasi, ang talagang desire ko ay pastoral ministry. Kasi ang campsite, magde-develop dito, masyadong mahirap at ibang kwento yan, yung karanasan namin dito sa campsite. So, sabi ko sa mga nangangasiwa, kung pwede po na total naman ito ay patuloy na ng development, baka pwede na kami bumalik sa aming sariling lugar, yung naiwan ko. So, nagpaalam na rin ako. Then, sinabi ko sa mga kapatid na ganun ang tawag ng Panginoon na kinakailangan umalis kami. So, nakipag-usap ako sa mga leader ng Sumapa Christian Church sa Malolo City at sabi ko, baka pwede po na kayo ang siyang mag-shoulder noong gawain doon at medyo naunawa naman ng mga kapatid sa Sumapa. So sila. So pinadala nila ang kapatid na Celso at yan din ang kapatid na Oscar, parang halinhinan sila. Pero meron pa rin kaming ibang mga kasama, mga taga Plaridel, kapatid na Crispin Cunanan, medyo may edad na rin yun, at saka si Kuya Mariano. Yung mga yan, kinuha na ng Panginoon at mabubuting mga Kristiyano sila. At malaki ang naitulong nila doon kasi nagsasalita sila doon at nagtumutulong sa mga Bible studies. Then after that, nung ang kapatid na Celso, sinamahan ko pa rin ng mga ilang panahon doon at nung siya ay nakilala na doon, unti-unti akong umalis at nabalitaan ko na ang gawain ng Panginoon mula doon sa bilang na yon ng mga 15, 20 people, lumaki ang kanilang gawain sa pamamagitan ng pangunguna ng ating kapatid na Ben Magpayo. Okay, siguro yun lang yung aking masasabi kasi yung next chapter ng gawain ng Panginoon, pwede nang ang magsalita diyan ay ang kapatid na Ben. Kasi ang mga kapatid na Oscar at ang kapatid na si Celso ay kinuha na rin ng Panginoon. So gusto kong bago ako umalis dito sa hot seat, ako ay babate. Kasama ko na rin ang aking may bahay. Kami ay gusto kong magsalita ng kaunti tungkol sa mga kapatiran. Magpatuloy po kayo ng inyong paglilingkod sa Panginoon. At alam ko naman na kayo ay naging daluyan din ang mga pagpapala, hindi lang dyan sa inyo, kasi ang alam ko nagbunga na rin ang inyong mga gawain sa Isabela and somewhere din dito sa atin sa Pilipinas. Natuto ako na sa isang maliit na gawain sa buhay po ng isang matandang si Mrs. De Guzman, lumago po ang gawain at para po sa akin isang malaking kagalakan at bumabati ako ng
isang napakaligayang kaarawan po ng atin pong iglesia dito sa Tuktukan. 50 taon. Wow! Nagsimula po ang gawain dito sa Tuktukan. Kasalukuyan na nasa San Juan pa kami. Teenager ako. Nakatira ako dun sa tiyahin ko na ang pangalan ay Josefina de Guzman, na bunsong kapatid ng tatay ko. Doon ako nakatira sa kanya noon. Dumating si Mr. Al Watson para magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang salita nga niya, English, na medyo mahirap intindihan, pero sa biyaya ng Panginoon, medyo naiintindihan naman. Magamat malalim dahil totoo nga naman pag hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Ang salita ng Panginoon malalim, mahirap unawain. Pero sa tulong na rin ng banal na Espiritu, kumilos din ng Panginoon para maintindihan namin kahit pa paano yung mensahe na gusto niya iparating sa atin. Doon nagsimula yung gawain. Every Saturday at 3 p.m. nagkakaroon kami ng BSO na kami lang. Dumating yung point na yung tiyahin ko, kasi masipag siya, nag-invite siya ng mga kaibigan doon, mga kapitbahay na doon yung magpapamedienda siya, na kumbaga yung willing na rin yung puso niya na tawag dito, na makarinig ng salita ng Panginoon. Siguro yun natin din yung panahon na tinatok ng Panginoon yung puso namin para makilala namin siya. May mga time na may gawain sa San Juan, gabi, may mga nights na sinusundo kami ng sasakyan sa San Juan Gospel Chapel. Nagdadala sila ng sasakyan para sundin kami ng makinig ng salita niya. Tapos babalik hanggang sa patuloy na yun. Nung nagkaroon naman ng hindi inaasahan, naibenta yung bahay na tinitirahan ng tiyahin ko. Andun din kami. Kasalukuyan naman kami ay yung magulang ko at yung mga kapatid ko na uwi ng Bicol. Andun na uwi rin sila ng Tarlac. Tapos ako naman, dahil high school ako, nandun na ako sa Manila. Tapos noon, dumating naman na yung point na nangupahan na rin kami sa San Juan dahil wala na yung bahay na tinitirahan niya. Ang nangyari, nauwi din sila ng Bicol. Ang alam ko na kasama din doon si Kuya Nesto Didel para magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya, kumbaga, parang may komunikasyon. Ang nangyari noon, nauwi sila ng Bicol, nauwi naman sila na dito sa Bulacan. Kasalukuyan naman doon na nandito sila sa Bulacan, kami naman ay nasa San Juan pa dahil nangungupahan nga kami, nasundan kami ng bahay. Siyempre, wala kaming matirahan. Hanap kami kung saan kami makakarating. Wala sa amin ng matirahan. Napakarami namin. Kahit sabihin namin na pagdating na lang po sa gabi magkikita-kita, ayaw ko rin nila. Pagka dito kami talaga inadpad ng Panginoon para makakaroon kami ng matitirahan na hindi namin alam. May purpose pa lang Panginoon kung bakit nangyari mga bagay na yun para matira dito. At yun nga, nung matira na kami dito, ang purpose pa lang ng Panginoon ay ito, mas hindi lamang ako ang makakilala sa Panginoon, hindi yung pamilya ko. Magamat hindi pa rin talaga totally lahat, pero naging bukas naman ng tatay na yung bahay namin ay gamitin para sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos nun, ang hinanap kami ni Kuya Ray, ni Kuya Rudy, Ponce de Leon, sinanapina, yun si Josefina de Guzman. Alam na nga niya na nandito. Kasalukuyan kasi noon, ayon sa campsite, siya kasi ang in-charge dun sa campsite eh. Kaya mas malapit nung makita niya nandiyan. Kaya magmula noon, nung malaman na ganoon ng sila naman, kasakit yung tiyahin ko, namatay. Kumbaga parang inintrega sa amin, yung gawain, yung gawain dito, yun nga. Dahil sa gano'n na nga nangyari, ang na-assign dito para magpasimula ng gawain ay si Kuya Ray Cervantes. Ano na nagpasimula ng gawain? At si Kuya Ray Cervantes, napakasipag niya. Na kahit na Monday, na talagang yun ang pinaka-best day ng mga manggagawa,
Ngayon, sasabihin niya sa akin, Lori, available ka ba? Sasabihin niya sa akin, magbibigas tayo. Sabi ko, walang problema kuya, sabi ko gano'n. Isa sa kami nakakarating naman, nakita kami ng mga dito, ng pangunay, then kung BBS kami, tapos yung dito. At ang isa pang naanan ko kay Kuya Ray, dahil nung matira kami dito, parang tawagin ako dito, parang Little Tondo, na inuman dito, nasingan, gano'n. Pag mag-BBS, sasabihin ng mga tao dito, ng mga tambay-tambay dyan. Tagay mo na. Pero andun pa rin, makikita mo kung paano lumuang kami. Nagkaroon pa rin sila ng respeto kay Kuya Ray. Na talagang makikita mo ang Panginoon ng naluwa na parang maging maayos ang lahat. At sabi nga nila, okay yan si Rachel Bates. Sabi niya ganoon sa amin. Tapos noong time na noon lang, makalipas po Bible study lang, Bible study kami. Nagkaroon kami ng pasimulang gawain ay year 1977, first Sunday ng January. Then nagsimula ang gawain sa Panginoon dito sa bahay, sa sala. Ngayon nagpatuloy na yung mga BBS namin, yung mga kabataan, mga atin sila, ganoon. Sa natulungan din kami noon. 2 weeks. Pero nung lang, tapos nung kami na lang. Tapos meron pa yung yung panahon namin, sila Irene. Meron kami sa mga, yung tawag dito sa Bukawi, meron dito sa Tabang. Mga ilang tsaka nang sinabihin na rin ako niya. At tinawag na. Sabi niya, magturo ka na. Sabi niya ganoon, turuan mo yung mga bata. Hindi ko nga alam si Joanne naging estudyante, hindi ko na rin kasi hindi ko rin alam na. Tapos may mga ibang estudyante ko dito. Sabi niya, hi ma'am. Sabi niya gano'n, bakit mo kasi natawag, ma'am, hindi mo kung natatandaan. Sabi niya gano'n, picture ko po kayo. Sabi niya, gano'n ba? Sabi niya gano'n. Ang huling-huling alam kong naturuan to, sila Olan, tsaka sila ay nandito pa sa bahay. Ang naalala niyo mag-BBS na? Sino po ang mga director? Manggagawa niyo? Manggagawa? Nung nag-BBS po pa rin. BBS? Para sila Kuya Ray na rin. Si Kuya Ray na rin. Kuya Ray na rin. Tapos noon, manggagawa. Dumadalaw-dalaw. Noon, nagpupunta rin dito nagamit din ng Panginoon si Tata Mariano, si Tata Christine, ganoon. Dumating tapos, dahil kulang talaga yung magagawa namin kasi kailangan natin yung rin na dito bumalik sa San Juan. Kumbaga, nagkaroon na din ng gawain, ang bumalik si Kuya Ray, kay Kuya Ray, si Rizalso. Dahil mas malapit na sa Sumaka. Dumating pa yung point na tawag dito, parang wala. Yung wala na talagang kaming magagawa. Kasi ang hirap ganoon. Sabi namin noon, gusto namin entrega. Yung dito sa Sumapa. Kaso medyo wala. Nagkaroon naman kami, dumating na yung time naman dumating na rin dito sila. Tata Pedro, sila Mary, na sila ay galing ng Baptist. Sila. Tapos may isang ginamit din ng Panginoon ng Baptist siya. Yun, nagdami siya sa gawain. May pagpatuloy yung gawain. Siya ang nag-mensahe. Pray pa rin kami ng pray. Dumating pa yung point na kala namin, tawag dito, aalis na kami dito. Ini-entrega na ng tatay ko, kay Tata Pedro, kay Nana Aping, yung isang din dun sa tawag dito. Dito mga kapatid na sila yung mga matatanda na mga nakakasama namin dito. Sila willing. Ang problema, yung anak nila sabi, kapatid, sabi ng gano'n, gusto namin.
Ngayon, kaso yung anak namin ayaw. Gusto niya i-open nila. Kasi doon, dapat open na kami ng ano, ng Tarlac. Para doon kami, kung sakali man, doon na kami titira. Doon naman kami mag-open ng ano, ng sa gawain. Kasi ayaw hindi namin nakuto ng gawain dito. Pero, yun talaga, nag-pray kami. Kung pa-open doon ng Panginoon talagang ipagpatuloy ng gawain dito. Sabi namin, kung kalooban niya, siyang gagawa. Ano na yung point na si Oscar, like ano naman, kumbaga tumulong sila para sa gawain dito, may pagpatuloy. Hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na yun, hindi rin na ano kami dahil kulang pa rin. Ano na yung, kinausap pa kami ni Oscar. Doon sabi niya na, sige, sabi niya ko, hindi siya pwedeng mag-stay dito. Dahil meron din siya sa Sumaka, at saka saan yata sa Claride, gano'n. Tapos sila Celso, sa ibang lugar din. Talagang kulang ako ng talaga ang magagawa niya. Ayun, sabi niya meron papadala sa rito.